Dumami ang mga lumalabag sa batas trapiko na bigong mahuli ng MMDA dahil umano sa kakulangan ng tao. Kaya gustong bawiin ng Korte Suprema ang pagpapatigil sa No Contact Apprehension Policy. Mula sa Quezon Avenue, nakatutok live si Joseph Moro. Joseph! Emil, traffic dito sa bahagi ng Quezon Avenue sa Quezon City. Ito yung papunta ng Maynila. Kaya usad pagong yung mga sasakyan at labo-labo na ang dahilan yan. Yung kanina, yung biglaang pagbuhos ng ulan, yung volume syempre ng sasakyan. At sabi nga ng MMDA, kasama na po dyan, yung mga pasaway na mga motorista na hindi naman nila lahat matikitan dahil nga suspended yung NCAP o yung No Contact Apprehension Policy na gusto sana nilang ipalift na. Huli ang taxi driver na ito nang biglang kumaliwa siya kahit may double yellow lane sa kahabaan ng EDSA. Swerving po ang tawag. Considered po as reckless driving yun, sir. Hindi ko pa alam dahil kasi sinunod ko lang yung pasahero eh. Kung dati lampas 9,000 kada buwan ang average na bilang ng mga lumalabag sa batas trapiko, nitong nakaraang Mayo umabot na yan ng 32,000. Kita lahat yan sa mga traffic cam ng MMDA pero hindi lahat kayang hulihin ng kanilang mga enforcer. Kulang talaga, EDSA alone 50 plus kilometers. Paano naman po namin babantayan lahat ng kanto or sulok? Isa sa mga madalas na traffic violation na nakikita ng MMDA yung mga motorista na dumadaan sa mga eksklusibo sana na mga EDSA bus carousel lane. Hindi naman daw mahuli lahat ng MMDA ang mga motoristang ito dahil suspendido pa rin ang No Contact Apprehension Policy o NCAP. Halos 400 motorista ang dumaan sa EDSA bus lane kahit hindi naman bus mula June 5 hanggang 15. Pinatuloy ko yung monitoring ng NCAP for violations. It's just that hindi kami nakaka-issue ng ticket. They get away with it. They violated the traffic laws and nakawala sila. Hindi sila na-penalize. Sa NCAP, ang mga hindi matiketan ng traffic enforcer kaya raw padalhan pa rin ng ticket dahil nakuha na naman ng mga traffic cam ang violation. Pero sinuspinde ng Korte Suprema ang pagpapatupad ng NCAP Agosto nung nakaraang taon. Habang dinidinig ang pagtutol ng ilan, kabilang ang umano'y paglabag sa data privacy ng mga motorista. Tapos na ang oral arguments dito nitong Enero. Sumulat ang MMDA sa Office of the Solicitor General para hilingin ito sa Korte Suprema na tanggalin na ang TRO sa NCAP. Simula daw na masuspindi ang NCAP noong 1 taon ay may lampas 200,000 traffic violation ang na-monitor ng kanilang mga CCTV pero hindi mapanagot. Tugon ng Solicitor General, maghahain ito ng urgent motion para i-lift ng Korte ang TRO. Emil, pakita naman natin muna yung mga video kanina bago tayo umere, bandang mag-aalas 6. Ito yung kuha ng biglaang pag-ulan, pagbuhos ng ulan dito sa bahagi pa rin ng Quezon Avenue sa Quezon City at nahirapan syempre yung ating mga motorista, lalo na yung mga nagmomotor at saka yung mga nagko-commute kasi kailangan nilang sumilong dahil nga halos mag-zero visibility na yung mga kababayan natin dito dahil nga sa malakas na pagbuhos ng ulan kanina. Tumagal yan mga 5 hanggang 10 minuto. Kaya naman sa ngayon, ang resulta ng biglaang pagbuhos ng ulan na yan ay traffic dito sa Quezon Avenue. Kaya kung kayo ay babiyahe, ay magbaon ng konting pasensya. Emil? Maraming salamat, Joseph Moro.